Wala pong kinalaman ang aking relihiyon, Iglesia ni Cristo. Hello, kumusta po kayo lahat? Ngayon ay tanghali, alas 12 Gs ng tanghali. April 22. Magandang araw po sa lahat ng makakapanood, sa mga kababayan nating nasa ibang bansa, mga OFW, kasi may mga ilan na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa ating munting channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kasi nalalapit na talaga yung araw ng election, May 12 dito sa Pilipinas. National election mula senador hanggang mayor. Yan. Marami nang nagpaparamdam sa bawat kalye, sa bawat bayan. Ramdam na yung init ng simoy ng politiko sa ating bansang Pilipinas. May mga naglalabasan na sa mga mga pampublikong plaza, nangangampanya, may mga nagbabahay-bahay na animoy parang kadikit kanila. Ganun ba talaga ang mga politiko? Nagpaparamdam? Para bagang kilalang-kilala kanila. Samantalang pagkatapos na ng halalan, wala na, hindi ka na nila papansinin pa. Ngayon, na araw ng kampanya, kaway dito, kaway doon, ngiti dito, ngiti doon. Tapos yung iba, kinakamayan ka. Ganyan ba talaga? Marami silang sinusuyong mga grupo. Yung iba nagpupunta sa mga grupo ng mga estudyante. Yung iba, tinatarget nila yung mga nasa palengke. Pero karamihan, target nila yung mga nagkakaisang grupo. Hindi pulingit sa ating kaalaman yan na kapag kaaraw, panahon ng eleksyon, panahon ng pangangampanya, sinusuyo nila yung mga alam nilang may sulit na pagkakaisa. Hindi pulingit sa kaalaman ng marami. Ang Iglesia ni Cristo ang nangunguna pagdating sa pagkakaisa. Kaya marami na ang nagpupunta sa tanggapan, sa central office, maging sa mga district office ng Iglesia ni Cristo sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Mga politiko lumalapit, nagpaparamdam, sinasabi kung ano yung kanilang mga plataforma. Pero nakakasigurado ka ba, kabayan, na isa ka sa mapipili ng Iglesia ni Cristo para pagkaisahan sa araw ng eleksyon? Yan ang pinakahangad ng marami. Alam natin na kapag ka nakuha mo ang boto ng Iglesia ni Cristo 100%, may pag-asa kang manalo. Kasi alam natin na ang Iglesia ni Cristo ay talagang sulid sa pagkakaisa sa pagboto. Subalit, mayroong batayan kung sino-sino yung mga pipiliin, kung sino-sino yung mga ihahalal ng Iglesia ni Cristo na pagkakaisahan nila. Ano ba ang mga dahilan? Ano ang mga pinagbabatayan? Ito ay aking opinion lamang, ito ay kuro-kuro lamang. Subalit, sana ay maunawaan ninyo na ang aking mga videong ito ay wala pong kinalaman ang aking relihiyon, Iglesia ni Cristo. Sarili kong pahayag, sarili kong opinion. Ang isa na alam kong dahilan kaya pipiliin ka ng pamamahala ay taimtim ka sa iyong pangako, natutulong ka sa mahihirap, tutulong ka
sa mga nangangailangan. Magiging patas yung pagpapairal ng batas para sa lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan. Dahil yan ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung sino yung nagkamali, kung sino yung may kasalanan, yun ang pinaparusahan. Dinidisiplina. Ganyan din ang tinitignan sa loob ng Iglesia ni Cristo sa mga lumalapit. Nuulit ko, ito ay sarili kong opinion lamang. Wala pong kinalaman ang aking relihiyon. Kasi may mga basher dyan. Kami daw ang nagiging dahilan, mga vlogger daw. Nagiging dahilan. Yung naipost ko kasi na, yung survey, yan. Hindi nila alam, survey yun. May mga nagalit sa akin. Talaga naman. Kung gusto po ninyong makuha yung sulit na pagboto, yung simpatya ng Iglesia ni Cristo, lumapit kayo sa tanggapan sa central office. Hindi sa kanino mang mga miyembro, hindi sa akin, hindi sa mga vlogger, hindi sa kanino mang miyembro, kundi doon sa tanggapang sentral. Doon kayo makipag-usap. Ganun yun. Tapos, kung malaman na ang pamamahala na ang gusto mong batas ay para lang pang sarili, halimbawa, isusulong mo yung batas na diborsyo, labag naman yun sa Biblia, diborsyo, ay pasensya ka na. Inuulit ko, hindi ito opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo sa akin lamang. Palagay sa aking puro-puro. Kung magkaganon, halimbawa, isusulong mo yung parusang kamatayan, okay. Ang Diyos lamang ang may karapatan kumuha ng ating buhay. Bagamat nagkasala, mayroong hukuman. Huwag lang yung parusang kamatayan. Dahil nga ang Panginoong Jesucristo may mga tinukso siya May yung mga Pariseyo, tinukso siya. Dinala yung isang nagkasalang babae sa harapan niya. Sinabi niya ng mga Pariseyo, ito nahuli namin, gumawa ng kasalanan. Ano ang gagawin mo sa kanya? Ay, sagot ng Panginoong Jesucristo, kung sino sa inyo ang walang may kasalanan, siya ang bumato sa babae niya. Pahiya sila, isa-isa silang nag-alisan. Walang humatol sa babae. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nasaan na sila? Nagtaka siya, wala na. Nagsialisan yung mga Pariseyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo ka na, magbagong buhay ka. Ako man, wala akong karapatang humatol sa iyo. Kaya, yung batas ay yung para sa lahat, yung kikinabang sa lahat. Hindi yung baka gusto mong maging politiko ay baka gusto mong maghari-harian, maging ganito ako, ganito. May kapangyarihan ako, wag mo akong pakikialaman. Nako, hindi yan po pwede sa loob ng Iglesia ni Cristo. May mga kahit hindi Iglesia ni Cristo, hindi naman sang-ayon sa mga ganun Ito pa ang isa para sa akin lang. Baka mayroon kang naging bad record sa Iglesia ni Cristo noong mga nagdaang araw. Sinisiraan mo sila, ginugulo mo sila, ginigipit. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong. Pero katwiran ng iba, ang Diyos mapagpatawad. Sige, palagay natin, mapili ka. Hindi mo na kaya uulitin yung gano'n na gigipitin ng Iglesia ni Cristo, pakikialaman. Pinagbigyan ka na, inihalal ka, napili ka, maswerte ka, naging politiko ka. Subalit ng katagalan ay gano'n pa rin.
Sinong halimbawa? Mayroon halimbawa, dating senador. Ginipit niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga nagkaroon ng rally noon. O, nung tumakbo siya, inihalal pa rin siya. Maraming mga kapatid at nagtanong, bakit siya napili? Yun ang pasya ng pamamahala. Sa pamamagitan ng pasya ng pamamahala, doon masusubok kung totoo kang Iglesia ni Cristo. Kung totoong dalisay ang iyong pananampalataya. Kasi kapag Iglesia ni Cristo, bago ka umanid, dadaan ka sa doktrina. Ituturo sa iyo kung ano yung mga aral. Isa dyan, yung pagpapasakop. Pagpapasakop sa pamamahala. Pagpapasakop ng walang reservasyon. Susunod sa anumang pasya nila. Dahil biblical. Sila lang ang may karapatang magpasya para sa ikabubuti ng iglesia. Kaya kung ano ang pasya nila, nangyari na yan noong panahon ng mga apostol. Nagkaroon ng hindi kakaunting problema. Mayroon silang pamamahala noon si Apostol Santiago. Siya ang nagpasya, siya ang nasunod. Ganyan din ang Iglesia ni Cristo ngayon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamahala, sino man ang ihalal, sino man ang mapili, buong pusong susunod. O halimbawa, makinig ka. Sinabi ng pamamahala, si Apollo Kibuloy ang mapili. Huwag nating piliin si Congressman Marcoleta. Halimbawa lang halimbawa. Marami dyan, bubulong-bulong. Marami magtataksil, mahahayag yung mga hindi totoo mananampalataya. Subalit, si Congressman Marcoleta ay tapat. Sinusulong niya yung karapatan ng lahat. Tinitignan niya yung para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya sigurado yan, mapipili. Maihahalal yan. Hindi dahil sa siya ay Iglesia ni Cristo. Dahil mayroon siyang mabuting layunin sa ating bansa. Kung ano yung mga katangian ni Congressman Marcoleta, yun din ang taglayin mo para mapili ka na ihalal ng Iglesia ni Cristo. Sana nagkakaunawaan tayo. Maraming salamat po at magandang araw po sa lahat ng mga kapanood, sa lahat ng mga basher dyan. Maraming salamat po.